news and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Walang sinasanto. Ano man ang issue, sino man ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lang. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto, talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Okay, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito pa rin po ang inyo pong walang sinasanto dito po sa Laging Handa PH, ang Radyo Pilipinas sa magandang hapon po ngayon ng Tuesday. Medyo maganda po ang lagay ng panahon ngayon, no? Kaya lasapin na po natin yan, ha? At para hindi na tayo magpatumpik-tumpik, no? Nasa linya na ngayon, ha? At makakausap po natin ng live, simulan po natin dahil may meeting po si Yusek Densing ng DILG. Kaya kausapin po natin. Yusek Densing, magandang hapon po sa inyo, sir. Si Alex Santos po. Ay, naka ano pa yata. Yusek, kumusta po? Hindi yan. Audio po ninyo, Yusek. Okay na bang audio ni Yusek? Ayan. Yusek, you're on air. Ayan. Magandang hapon, Alex. Magandang hapon po, Yusek. Kumusta na po? Kumusta? Ito medyo busy. Tensya na. Opo. Okay, simulan na po natin para hindi namin kayo patatagalin pa dahil may meeting po kayo, no? Unang-una po, as per Secretary Anyo, ay meron daw hong mga nabanggit pong mga involved na mga local government officials sa naganap pong catastrophe brought about by this series of typhoons po, Yusek, no? Especially po doon sa epekto nito. Ano ang next move po ng DILG now that the Secretary himself ang nagbanggit na meron talagang involved sa illegal logging, illegal quarrying? Ano pong gagawin po ngayon po? Identified na po ba natin, Yusek? Ang una sa lahat, Alex, nangyari po yan dahil nga nagkaroon ng disgrasya, no? Itong nakaraang typhoon. So, kumbaga, humanap po ng mga intelligence report si Secretary Anyo para makakalap ng impormasyon kung meron nga bang involvement sa illegal na droga o illegal na mining itong ating mga local chief executive sa mga lugar ng Isabela, Cagayan at Bicol region. At base sa raw information na nakuha niya, maaring ang may involved na mga local officials. Sabi niya directly or indirectly. Directly in a sense na sila mismo ang nagpapasimuno ng illegal logging. At indirectly, ibig sabihin po nito, alam nila na may nangyayaring kalokohan o illegal logging sa kanilang lugar pero pinababayaan lang nila, pikit-mata po sila o baka nakakatanggap po sila ng suhol mula sa mga illegal loggers na ito. At ang pangatlo nito ay most probably ang kanyang pananaw, itong mga illegal loggers na ito na kumikita dito sa mga illegal na aktibidades na ito, nagsumuporta dito sa mga local officials ng mga nakarang eleksyon. So, tanong mo kanina, Alex, ano bang dapat natin gawin? Una sa lahat, kailangan namin kumpirmahin yung especially those local chief executives na directly involved sa illegal logging. Yun yung una. Pangalawa, kung sila nakakaalam at hindi nakakaalam, pwede silang kasuhan for gross negligence of duty. At pangatlo, siguro hindi panggagaling ito sa DILG, kundi sa taong bayan mismo, no? Kung meron ho silang nalalaman na illegal activities na nangyayari sa kanilang lugar, illegal logging or illegal mining, pwede pong paka-report diretso na po sa DILG para ma-evaluate po namin at ma-verify para ho gawan ho namin ng pamamaraan para sila kasuhan kasi hindi naman ho namin nakikita lahat kung anong nangyayari sa baba. At more importantly sa darating ho na eleksyon at nabanggit na ho ito moving forward ni Secretary Anyo, kailangan ho mamili na ho tayo na tamang mga liderato ng ating bayan na hindi panay kapirahan lang ang kanilang inaatupag at tayo ho ang naiistorbo yung buhay natin at ating mga propriedad. Okay, so merong gagawin pong verification pa rin pong DILG dito, no? With the help of our, siguro, mga countrymen natin, dahil sila nakakaalam mo dyan.
Now that, what if kung nakilala na nga ho natin dito, Yusek, outright ba meron ho tayong gagawin kung kagad? Suspended ho ba kagad ho yan o dadalhin ho natin sa ombudsman? Gagawa ho tayo ng proseso, no? Una sa lahat, yung sa administrative side, Oho. pwede ho natin silang padalhan ng show cause order muna dun sa administrative side. Pero kung malinaw na sila po nag-violate ng ating mga batas, yung forestry code natin po, maring diretso na ho ito sa ombudsman at tayo magkakaso na diretso. Meron ho tayong enough lawyers dito na na-hire over the last 2 to 3 years and we can already file cases directly to the office of the ombudsman. So, ang binanggit ni Secretary Anyo, ano lang bang level ho? Mayor ba? Mga councilors? Or may mas mataas pa ho doon, Yusek? Sa ganang amin, lahat ng local na officials na involved, pwede na namin kasuhan kaagad or bigyan ng show cause order. Okay. Yung mga nasa taas-taas pa, mas mataas pa na sa level ng mga local na officials, if you can also get the information, we can share it to Malacanang. We can also share it to the DNR para pag-usapan namin at i-verify din yung kanilang involvement itong sa mga illegal logging or illegal quarrying activities. Ayun, sige. Isa pa ho, tungkol rin po dyan sa mga biktima ho ng pagbabaha at pagragasan ng lahar at ilang pang mga bagay na nakasira ho sa buhay at ng kabahayan po ng ating mga kababayan po dyan sa mga lugar. Meron hong binigay ang national government na 1.5 billion pesos po allocation for the victims, Yusek, no? Baka naman matulad dito sa SAP, yung pong Special Amelioration Program. How can we be sure na yung tulong pong binigay po ng national government talagang mapupunta po yan doon po sa mga biktima, sir? Meron hong protocols na i-establish ho dyan yung mga ahensya na involved. And hopefully, kung maisasama po ang DALG sa paggawa ng protocol, magbibigay ho kami ng aming mga suggestion para ho yung aming experience o karanasan on the ground dito sa SAP, pwede na ho natin i-input dyan sa mga protocols na yun para hindi na ho maulit yung mga hindi magandang pagdidistribute ng SAP. And hopefully, makalating talaga ito sa mga kababayan natin na talaga nangangailangan ng tulong dahil nasalanta nitong nakaraang bagyo. Oho, ang binabanggit nga ho, first allocation, 1.5 billion, Yusek, no? Tapos meron pa tayong second allocation, doon naman siguro po yan sa mga lugar. Ito nga ho yung shiner po sa atin ni Secretary Roque, no? Yan, ito nakikita siguro ninyo, ito yung first allocation. Meron pa yung second allocation po, Secretary Yusek, no? Ito, yung siguro ito yung mga baha-baha sa Cagayan. Opo, So, ito po yung mga identify na tinamaan yes, talaga ng bagyo. oho. So, ang dyan is talagang babantayan natin. Baka mamaya, bulsa ho ng mga local government officials po, mapupunta po yung pera na yan, sir. Opo, at saka panawagan na rin ho ito dun sa mga opisyalis natin ng gobyerno na magiging involved sa distribution. Sana magkakonsensya na kayo. Tama. Dalawang bagay kasi yan, Alex. Una yung sistema ng pagdidistribute na hindi ho ito magkaroon ng leakage. No? At pangalawa, yung pagkatao ng mga taong nagdidistribute. Pakiusap na po, marami ho sa ating kababayan na matayan na nawalan ng mga bahay, kagamitan, at walang kinakain ngayon. Sana po huwag na ho natin pag-interesan. Ibigay na po natin sa kanila diretso. Okay. Lastly po, tungkol sa COVID-19, sinabi nga ho ni Secretary Duque na malapit na hong Kapaskuhan, di ba, Yusek? Baka mamaya nakalimutan na ho ng ating mga kababayan na meron pa tayong kalaban na COVID. Ano hong pakiusap po ninyo sa mga LGUs? Baka siguro na-remiss na ho nila ang kanilang trabaho na bantayan po kanilang mga constituents, kanilang pong nasasakupan, sir. Go ahead, sir. Sa lahat ng mga lokal na opisyales na nakikinig ngayong hapon, pati na rin diretso sa ating mga ordinaryong kababayan, tama po kayo, meron pa ho tayong COVID-19, wala pa ho itong solusyon. Ang aming pong pakiusap sa inyo, medyo bawas-bawasan na ho natin, kung pwede na rin din, wag na tayo muna magkaroon ng actual celebration ng ating Kapaskuhan. Importante po, kasama natin ating mga pamilya, nakakapagdasal po tayo, malampasan ho natin yung COVID. Pwede naman balikan, pero pag nagkasakit po kayo at kayo'y namatay, wala na ho kasing balikan yan. So maging careful lang po tayo at hindi tayo maka-experience ng second wave ng COVID-19 na ngayon po ay nararanasan po sa Amerika at sa Europa. Namumroblema po sila doon ngayon at nagla-lockdown muli. Ayaw na ho natin mangyari yung lockdown. So pakiusap sa ating mga kababayan at sa ating mga local officials, make sure na ma-remind yung ating kababayan na wag na munang magarbong pagse-celebrate ng Kapaskuhan
At again, i-remind natin sila sa ating tinatawag na minimum public health protocols. Ito nga, Yusek, ko, pakita ko sa no, ito yung pinalabas ng DOH. Baka siguro pwede magamit to ng mga LGUs, no? Yung ano yung ligtas, ano yung katamtaman ng panganib at yung mataas sa panganib. Nakikita nyo dito, Yusek, no? Yung physical na pagdalo sa mga indoor religious activities na may maraming attendees. Naku, usong-uso yan sa mga LGUs po, Yusek. Paano ho yan? Yung mga nagbibideo, okay, siyempre, reunion. Actually, ang importante ho dito yung limitadong mga tao sa loob ng isang lugar, no? Yun yung una. Opo. Pangalawa, kung pwede open space kasi yung ventilation po very critical. Na-identify po yan ng World Health Organization at ng mga epidemiologists na isa sa mga pamamaraan para yung virus mapanatili at malanghap ng mga tao. So yung ventilation po napaka-importante. Kaya nga isa sa suggestion kung nabasa natin ating mga kababayan, kung magkakaroon tayo ng konting celebration ng ilang tao, sa labas po kung pwede. Oho. At yung po bang mga barangay captain po ba, pakikilusan ho ninyo dito dahil sila yung usual na nakakakita kung saan yung marami hong mga pagtitipon-tipon po, Yusek? Opo, through our local chief executives, yung ating mga mayor, masasabihan po lahat ng kapitan na sa Kapaskuhan kung pwedeng mag-ikot-ikot ng konti para ho bigyan ng advice yung ating mga kababayan ditong mga safety protocols para hindi ho kumalat ang COVID-19 ngayong Kapaskuhan. Okay, siguro lastly po, Yusek, inyo pong panawagan sa ating mga kababayan, lalo na ngayon, medyo tumataas pa rin pong bilang ng COVID. At the same time, yung mga kababayan natin na biktima ho ng kalamidad. Go ahead, sir, your message. Well, dalawang bagay, Alex, sa lahat ng mga taga-sunod ninyo ng programa. Una, dun sa mga nasalanta ng bagyo, meron ng ayudang ibababa yung ating gobyerno. Magtulong-tulong po tayong tingnan na masiguradong makarating ito sa mga dapat makarating. At dun sa mga illegal na nangyayaring logging at mining sa inyong mga lugar, kung mayroon kayong nalalaman, i-report nyo na ho diretso sa amin sa DILG para ma-action na namin ito at ma-verify at makagawa ng tamang panuntunan at pagkilos para ho makasuhan at mabigyan ng hustisya itong illegal na aktibidades ng ating mga lugar. At pangalawa, sa darating na Kapaskuhan, maging malinaw sa ating kababayan yung minimum health public protocols. Laging maghugas ng kamay, physical distancing, face mask, face shield. At kung pwede pong magkakaroon kayo ng konting celebration, kung pwede po sa labas ng bahay para ho open yung ventilation. Yun po ang mga reminders natin sa ating mga kababayan. At salamat po sa pagkakataong ito, Alex. Okay, Yusek, maraming salamat. As always, lagi ho, ang suki ho namin. Maraming salamat po at good luck po. Stay safe po, Yusek. Salamat po at kayo rin po. Stay safe. Si Undersecretary Epi Densing po ang ating po kasama po mula po sa DILG. Okay, so yun po, paalala, lalo't nabanggit po ni Secretary Anyo na meron talaga hong involved. Imposible kasi ho na mag-happy-happy po dyan yung mga illegal loggers, mga illegal quarrying operators, kung wala po yung basbas na mga local government officials. Hindi ko naman nilalahat po, pero definitely, meron po yan. Ang tanong, paano ho ba natin sila mapaparusahan? Dahil, siyempre, baka nagastos na nga ho nila yung pera di ba? Meron po yung monthly, may weekly na natatanggap. Hindi ko pa na binabanggit kung sino po So, kung mismong sekretary ho ng DILG po, alam ho niya kung sino po yung mga involved po dyan. Siguro sir, wala na ho tayong papetiks-petiks na Huwag na ho tayong magpabagal-bagal pa. Banggitin nyo na ho para at least magkaalaman. Para sa susunod na halalan, batid na ho natin kung sino po yung walang hiya pong opisyal na nagkamalang ho ng pera ng taong bayan at hindi po inaayos ang kanyang pong panunungkulan. Okay? Ito, update po tayo sa COVID-19. Ang total na po ay nasa 420,614. Yan pong COVID-19 update po natin. At meron pong recoveries na 386,604. At meron po tayong 8,173 na death toll. At numero 1 po ang Cavite. Naku, ang Cavite na naman, 154. Rizal, meron pong 114. Ang Quezon City po ay 99. Bulacan, 76. Ang Laguna, 67.
So ano pang mga malalaking balita ho ang ating pong mga nakalap? O ito, yung pong ulat sa bayan po ng ating pong Pangulong Duterte kagabi, banggitin na lang ho natin ito. Binabanggit nga ho ng Pangulong Duterte na meron na ho tayong darating na bakuna. At ang sabi nga, hindi pala, ito muna, yung contingency plan nga pala, no, upang handa po tayo kung sakali magkaroon po tayo na tinatawag na post-holiday season surge in the number of cases. Kaya tinanong ko na kagad kay Yusek Densing para at least alam mo natin kung ano pong mga possible na gagawin ho ninyo. Dahil nga, ito yung ligtas, ano yung katamtaman ng panganib, ano po ang mataas ang panganib. Lagi po natin sa ulo po yan, kung kayo po ay magsa-celebrate ng Pasko, siguraduhin nun ninyo na ligtas po ang inyo pong mga kababayan. O ito, tungkol naman po sa vaccine, sa ulat bayan po ng ating pong Pangulong Duterte, sinabi nga ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na meron na pong usapan ang ating pong pamalaan sa hindi lang 3, mukhang 4 na mga nagde-develop po ng bakuna. Ang Sinovac ng China, AstraZeneca ng, if I'm not mistaken, UK ho yata, no? Tapos yung Pfizer at Moderna sa Amerika at maging yung Sputnik V sa Russia. Meron daw hong pag-uusap na ho. At posible daw hong tayo po ay makikinabang po dyan ng 60 million vaccine next year. At ang sabi nga ho, ang budget po niyan, sabi ho ni Department of Finance Secretary Carlos Dominguez, meron po nakaalaan po yan na 73.2 billion pesos. Kaya kita nyo naman po kung saan manggagaling po yan. Multilateral agencies, World Bank, siyempre utangin po yan, no? 40 billion. Tapos mula ho sa mga GOCCs, mga domestic sources po natin, mga bangko ng gobyerno, 20 billion po yan. At meron po tayong mga bilateral sources na 13.2 billion. At sabi nga ho, ang pagtaya nga ho ng ating pong pamalaan, sabi nga ho ni Secretary Dominguez, sabihin natin daw ho, ang per vaccine nagkakalaga daw ho ng 1,200 pesos. Kaya $25 po yan sa Amerika or sa ibang bansa. Kaya yung 73 billion pesos po, sakto na ho yan para mabigyan po ng bakuna ang 6 na pong milyong Pilipino. Paring libre ho yan. Pero kung may mga kaya, wag na ho kayong umasa hong malibre. Diba? Baka pwede naman ho kayong sarili ho nyo, bumili ho na kayo sa inyo po. Okay, sino ba uunahin sa bakuna? Ito po yung distribution na sinasabi. Ang priority ho dito ang siyempre ang mga lugar na tinagurian pong mga hotspots. Tayo sa Metro Manila, Davao City, Bacolod City. Ang alam ko kasama rin po diyan ng Cebu, no? And other areas. From geographical, mga lugar, sundin po ang distribution po sa sektoral na pagpipili. Ang target po dyan, syempre mga mahihirap, mga indigents, at yung mga vulnerable sectors, mga buntis, mga may edad. Mga health workers po natin, syempre sila po, mga frontliners po, mga sundalo at pulis, para ho, kapag sila po meron na hong bakuna, pwede na ho silang makapagbigay ng rule, law and order. Dahil nga ho, kapag magulo, naku, baka dadagsain po yan, magugulo po ang pag-distribute po ng bakuna. Ayon. Ano pa ba? Ito, yung sabi nga ho sa pag-distribute po ng tulong sa ating mga kababayan, nabanggit ko na ito, no? Yung 1.5 billion augmentation for local calamity funds para sa mga LGUs na biktima ho ng mga bagyo. Ito nga ho ang cause of damage. Medyo malaki-laki pala ho yung yung dalawang bagyo, Quinta and Rolly. Umabot po sa 22 billion pesos. Sa Typhoon Ulysses naman po ay umabot na ho sa 12 billion pesos ang cause of damages both infrastructure at agriculture. At marami ho naapektuhan po, no? Nasa 6 na or sabihin natin 7 million na po ang biktima ho, affected po ng 3 bagyong dumaan po sa ating Quinta, Rolly at Ulysses. Ito po yung first allocation ng 1.5 billion pesos na sinabi nga ho ni Secretary Roque. Ito po yung mga lugar. O asahan na ho ninyo. I'm sure ngayon po binibigay na po yan sa ating mga kababayan. Second allocation, ganun rin po. 1.5 billion rin po. Ito yung mga lugar po. Okay? So next one natin, ang Pangulong Duterte nga rin pala ho ay inanunsyo at binanggit mo niya mga pangalan ho na mga tiwaling mga opisyal. Ito po yung nasa executive branch lamang po. Kaya tumino na ho kayo. At kung ayaw ninyong mabanggit pang inyong mga pangalan,
mag-ayos-ayos na ho kayo sa inyo pong trabaho diyan. Okay, eto naman sa lungsod ng Maynila, yung lisensya daw ho ng mga punerarya, mga establishmentong may inuman, tatanggalan daw ho ng lisensya ng ating pong gagalang-galang po Mayor Isko. Siguro mayroon siguro na nakita na nagpapainom dyan ho sa mga punerarya at mga establishmento. Naku, bawal pa ho yan. At kahapon nga rin po ay binuksan, tuloy pa rin daw ang Pasko, sabi ni Mayor Isko. Kaya manalig lamang ho tayo, nababalik po sa normal ang ating pong buhay. Ganda nung Christmas tree nila dyan, oh. Diyan siguro ho yan sa may malapit po ayun, sabi ko nga background nga ho nila yung City Hall po ng lungsod ng Maynila. So yan po ang anunsyo po ni Mayor Isko Moreno. Okay, by the way, kunin na ho natin ang detalye pala mula kay Kathleen Forbes. Ito'y tungkol po sa issue dahil ito po yung sino ba may kasalanan doon po sa pagbaha, no? Kunin natin ang detalye mula kay Kathleen Forbes. Kathleen, go ahead. yung contribution yung ng contribution sa ng flooding Magandang ng Cagayan sa flooding was not ng really Cagayan amid was not the really amid Okay, maraming salamat Kathleen Forbes mula po dyan sa mababang kapuluan ng Kongreso. Thank you so much. Okay, sunod naman ho natin. Kuha tayo ng mga balita mula po sa mga lalawigan. Simulan po natin itong balita mula ho sa, ito tungkol pa rin po sa mga pagbaha, no? Diyan po sa parte ho ng Tugigaraw sa Cagayan. Build Back Better Task Force Chairperson, walang iba pala si Secretary Roy Simato pala, no? Sinimula na po ang pakipagpulong sa mga local officials po dyan. Kunin natin ang detalye mula kay April Jane Salukon. April, go ahead.
Okay, April Salukon, maraming salamat mula po dyan sa Tugigaraw. Sunod natin, mula sa Bicol Region, ang Bicol Medical Center po ay magkakaroon na ng sariling PCR laboratory. Detalye mula kay Jane Betito. Jane, go ahead. Thank you, Jane. Mula po sa Bicol Region. Sunod natin, tungkol pa rin po to sa COVID, no? Yung daw Davao City Government ay tumatanggap na ho, o tumanggap ng mga donasyong tents para gamiting holding facility para sa mga COVID patient. Diyan po sa SPMC. Si Maymay Benedicto sa detalye. Maymay, go ahead. ang congestion ng mga COVID patients sa naturang ospital. Una nang sinabi ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte na nagkakaroon ng bottleneck sa holding area ng SPMC dahil sa dami ng mga COVID patients na naghihintay na mailagay sa mga isolation rooms na nagkukulang na rin ngayon. Kaya malaki ang pasasalamat ng alkalde sa donasyon ng Aboitiz dahil sa pamamagitan ng bagong air-conditioned tents, mabibigyan ng ligtas at komportableng lugar ang mga pasyente habang naghihintay ng bakanting beds sa isolation facility ng ospital. Sinabi naman ni Aboitiz Power Corporation Assistant Vice President for External Relations na si Jason Magnaye na laging nakahanda at patuloy na naghahanap ng paraan ang kanilang kumpanya upang makatulong sa mga efforts ng lokal at nasyonal na pamahalaan lalo na ngayong panahon ng pandemya. Gikan diri sa Davao City, Maymay Benedicto nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Okay, dagang salamat, Maymay Benedicto, gikan diya sa Davao City. Okay, magso-short break lang ho tayo at sa ating pagbabalik, kausapin na ho natin ang DENR, no? Ang Environment Department, para tanungin rin po, tungkol rin po dyan sa mga illegal logging, illegal quarrying, ano na ho, ang kanila pong resulta ng investigasyong ginagawa ho ng naturang pong kagawaran. Babalik po tayo, 1:29 na po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Ang Red Horse Pig, sing lakas nating Pinoy. Di matatalo at di matutumba. Tulos, sabay nating haharapin. Sabay tayong lalaban. Yan ang lakas ng Pinoy. Lakas ng Red Horse Beer. Lakas ng tama, pero di wasak. Ganyan life story. Drink responsibly. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Mahalagang issue, maiinit na balita at talakayang alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila.
Alex Santos. Alex Santos sa Walang Sinasanto. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Okay, nagbabalik po tayo sa oras na 1:30 na ho. Nangangalahati na ho tayo dito po sa ating programa sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas. Okay, ganun rin ho, no? Tinatawagan ho natin sa DNR po to, no? Environment Department. Ating pong sinubukan pong tawagan si Undersecretary Jonas Leones ng DNR para at least alamin. Dahil nga ho, kung batid na pala ho ng DILG na meron po mga sangkot po dito, mga local government officials, dapat siguro po ang aksyon ho dito ay mabilis mula ho sa Environment Department. Lalo't po sila tayo. naman po, ito, sino ba yun nandyan? Nandyan na ba? Si Alex Santos po, sir. Ayun, sige, naririnig kita. Okay, nasa linya na ba? Nasa linya ngayon si Undersecretary Jonas Leones. Yusek, magandang hapon po. Si Alex Santos po, sir. Ay, magandang hapon, Alex, Apo. at yung mga tagapakinig. Okay, siguro pag-usapan natin, sir, ano na ho bang resulta ng inyong pong investigasyon with regards po dito sa mga sinasabing dahilan ng mga pagbaha sa mga lalawigan, parte ho dyan sa Region 2. Ano ba hong latest? Kilala ho ba na ho natin kung sino mga nagsalaula ho sa ating pong kalikasan? Dito sa Marikina at sa Cagayan, Alex, Opo. identify natin yung source ng talagang flooding dyan. Mhm. Unang-una, ang key, talagang na-establish natin na talagang malakas yung ulan Mhm. na dumating dyan, dahil sa mga bagyong dumating sa atin, at nasaturate yung lupa. Ito'y lumala, yung pagbagsak ng tubig, Mhm. dahil deforested na yung taas sa area. Dito sa parting Cagayan, ang nakita natin dyan, yung may mga lagging na kinukuha ng mga communities, ay making, nagtatanim sila dun sa mga sloping area. So ito yung nag-isanhi ng siltation nung dumating yung tubig. Yeah. Kaya nakoba siya, medyo kasama na rito yung silt na nagresulta sa shallowness, yung pagbabaw ng river system. Mhm. At saka isa pa nakita natin doon, Alex, yung easement medyo dahil sa may mga nakatira na dito sa mga paligid ng river system, Mhm. ina-observe yung easement dito. So ang gagawin natin dyan, talagang kailangan ma-relocate natin yung mga community para ma-widen natin yung river. And then para mataniman natin yung mga like for example, mga bamboo para slope stabilization. Yes. At saka talagang i-observe natin yung easement na 20 meters bawat side ng river para talagang masigurado natin na malakas man ang ulan, talagang there will be free flow of water na dadaan dyan. Oho. Merong binabanggit po si Mayor Marcy Teodoro nang sabi, meron daw ho yatang contractor ho daw dyan na wala daw hong karampatang ECC daw ho yata. Tama ho ba yun, Yusek? Nung Sabado, nag-inspect si Secretary Simato doon, Opo. si Mayor. Tingin namin yung ano nangyari doon. Nakita natin talagang sa lakas na rumagasa doon yung tubig doon sa river. Medyo may mga pagkitid doon sa dinaan ng tubig. Kaya kung parang imbodo ba, parang talagang malakas yung dating pero biglang magkakaroon ng bottleneck yan. So hindi na kaya ng tubig kaya umapaw yung tubig doon na punta sa malapit sa Provident Village, sa mga kalapit na lugar. So nakita rin natin yung mga cause. Mayroong pagliit talaga. May mga na-identify, may naituro si Mayor na ito yung maaaring naging sanhilin ng pagbaha dahil malakas talaga yung tubig. So ang ginawa ni Mayor, hiningi siya ng clarification sa DNR. Tinatanong niya, na-identify niya yung mga areas na may mga pag-aari at may mga konting violation sa easement, na mga konting reclamation yan. Tinignan niya tinatanong niya sa atin kung mayroong mga permit at ECC. Yes. Ninuturan niya ng mga contractor. Sa amin naman, sabi namin kay Mayor, wala kaming na-issue dyan at we will never issue any ECC dun sa mga talagang hindi naman dapat magkaroon ng mga reclamation doon. Ako. So, ang ginawa natin doon sa nag-certify na tayo. May nasabit yung mga contractor. Sabi namin wala kaming issue mga
permit o ECC dyan para din sa mga reclamation dyan. So anong gagawin ho noon? Meron po bang gagawin pong aksyon ng DNR ho dito? Kakasuhan mo ba ninyo, sir? Dalawa yan, dalawa. Oho. Gawin natin dyan na pag-uusap nung last Saturday, Alex. Oho. Sabi ni Mayor, magko-complain sa DNR and that will trigger yung aming investigation natin. And then kung talaga may violation sa easement, we can coordinate with the task force. Usually, ginagawa natin is within the responsibility of the MMDA. Yes. We already coordinated with the MMDA. Ang hinihintay lang nila yung directive namin or request namin sila to demolish yung mga structures na humaharang dyan sa free flow ng water. No? Bukod dyan, alam naman po natin, nag-issue na ng ating Pangulo ng yung Executive Order 120 creating a Build Back Better task force. No? Yes. Pinuunahan ng DPWH at ng DNR at mga ahensya ng pamahalaan. Using this EO, no, kahit wala pang complaint, we can already investigate and plan our activities to restore and rehabilitate yung Marikina. So kasama dito yung paglilinis din ng mga river systems, kung ano yung mga nakaharang dyan, para make sure natin na talagang yung flooding ay maiwasan. Kinukonsidera nga natin na may mga parating pong bagyo, Alex, so kung hindi tayo kikilos kagad, baka bigla na naman ma-experience natin magbahan naman dyan sa Marikina at sa mga parting Cagayan. So kailangan talaga very critical yung short-term measure natin na dapat na gawin palaliman natin yung mga river system, palawakin natin. So that kahit malakas yung heavy rains, yung tubig doon sa taas, bumagsak man siya, may dadaan at hindi mag-overflow yung river system natin. So ano hong bang timeline po nito, Yusek? Will that be a long-term project ba ho to? O talagang meron ho kayong short-term na at least yung pagiging kampante ho ng ating po mga kababayan dyan sa Marikina, alam mo, maibsan man lamang yung kanilang puntakot? Ganito ang aming last week, a day after the issuance of the EO na kinreate ni Presidente, ang ating pong kalihim being chair ng task force na yan na binuo ng under Executive Order 120. The day after no, nagpatawag na agad ng organizational meeting. So nag-tasking na po kami, dinify na po natin yung mga tinatawag natin key results area. Yes. Key results area, may mga chairman po yan. May mga tungkol sa infrastructure, tungkol sa watershed rehabilitation, tungkol sa resiliency, tungkol sa livelihood. Nandito po lahat yun. So, ang balak po ng ating kalihim sa darating pong Friday, itong darating na Biyernes, ngayong week na ito, we will be requiring this key results area team to present to us yung timelines natin. Okay. So, it is only after that meeting that we will determine talaga yung actual short-term measure natin at yung long-term measure natin yan sa mga areas na yan. Kasi yung task force natin, Alex, Oo. So na natututok sa Cagayan, sa Marikina, at sa Albay, no? Ito yung task force na kapag may mga areas na nasalanta ng bagyo, pagkatapos ng bagyo, ito yung task force na kaagad na pupunta ron. Yes. Ang function natin dito ay typhoon, post-disaster recovery, reconstruction, and rehabilitation. So sila na kaagad yung pupunta doon para ma-assess na agad yung area kung anong kailangan. Ang objective ng task force na ito, Alex, sila maggagawa ng paraan para magkaroon ng normalcy doon sa area yun. Lahat ng po pwedeng gawin ng task force doon. Nasa pipeline rin ba rin nyo dito sa inyo pong gagawin pong pag-rehab po ang relocation po sa ilan po natin mga kababayan, especially dito po sa Marikina, sir? Wala. Maganda. Task force, kung mapansin mo, kung babasahin mo, hindi nasama ata doon yung hindi masyado. Nakasama pala. DICT pala hindi nakasama. Kasama doon sa EO yung DSUD, yung Department of Housing at yung National Housing Authority. Yes. Very important to kasi when lahat ng mga community kasi ng mga nandun, mga informal settlers natin, usually nandun sa mga malapit sa river system. Yeah. So we cannot really widen this area at hindi natin sila pwedeng paalisin kung wala naman silang paglalagyan. So under this dun sa aming task force, mayroong key results area doon, yung resettlement that will be headed by Department of Housing and yung National Housing Authority. Pero may mga members kami, may member yung DNR to determine yung mga areas na pwedeng paglipatan ng mga informal settlers at saka yung DILG dahil yung lokal na pamahalaan natatanggap
i-resettle natin community. Pero kailangan ng ano ho niyan, no? Kailangan ng masinsinan pong usapan. Meron pong, anong ho tawag niyan, dialogue muna siguro, sir, no? Hingin muna kung gusto ba ho nilang magpa-relocate. Ako, ang problema natin dyan, parang palagay ko, dahil nandun sila sa lugar na medyo hazard. At Yes. hindi talaga public land naman yun. Talagang dapat, kumbaga, pakiusap, pero talagang hindi mo ako sa pakiusapan. Hindi naman natin sila pwedeng pabayaan doon dahil nandun sila sa area na talagang that will endanger their lives. Ano? Yes. So, ito talaga, siguro pakiusapan, pero papapaliwanagan. Pero talagang there is really a need to resettle them and relocate. Mhm. Otherwise, kung may mangyari pa sa kanila doon, lalo-lalo na kung magkaroon ng overflowing yung river, lalo mahihirapan tayo, Alex. Oho. So ito talaga, kailangan talaga merong soft convincing. Yeah. And then later on, kung talagang wala, then we really have to do something to relocate these informal settlers. Oho. Doon naman po sa parte ho ng Albay region, sir, no, sa may Albay province, yung pong quarrying, kumusta ho doon? Identified na ho ba? At meron ho bang, bukod po sa suspension ng ginagawa ho ninyo, pinatigil ho nyo kagad yung operations doon, sir, no? Oo, pinatigil agad natin yan dahil although Alex, itong mga permits ng quarrying natin ang nag-issue na yung lokal na pamahalaan, Mhm. pero dahil nagutos po ang ating Pangulo at tumalima naman po ang ating kalihim Yeah. at saka yung local government, talagang sinuspend nila doon. So halos karamihan po doon ng mga quarrying operation na-issue po ng lokal na pamahalaan. Mhm. So, kahit nung sinuspend po natin yan, nakipag-coordinate tayo closely sa lokal na pamahalaan. Mhm. Ngayon po, ang status niyan, meron na pong draft, meron na tapos na po yung investigation, and then this will be discussed Yes. to the secretary kung ano po yung pwedeng course of action. Pero nandun po yung sa report ng recommendations. But initially, just to inform the public, meron nang na-identify talaga tayo yung mga talagang nag-violate doon. Nasa newspaper naman, nakikita niyo naman. Mhm. So at least 15 firms were identified as violating yung ating environmental laws. Yung 9 dito, yung 9 na firms na na-identify natin, Alec, Oho. nakita natin na nag-exceed sila dun sa area. Mhm. Kanilang dapat authorized area nila at saka doon sila minsan doon sila nag-quarry doon sa mga slope area sa mga banks, river banks. Mhm. Dapat kasi sa seabed tayo mag-quarry dahil yun lang ang safe and stable. Oho. Pagka kumuha doon sa mga sloping areas na yan, talagang pag-ulan, babagsak yung mga sand dyan. Mhm. Yung 5 naman dyan, nakita natin na may mga expired permits. ECC, expired yung ECC or yung kanilang quarry permits. Yung isa naman, nakita natin na talagang walang permits. Itong malakas na loob. Oho. So, ito yung ating at least mga 15 yung mga firms ang ating nakitang clearly that have violated our environmental laws. Outright po ba, Yusek, na blacklisted na ho ba yung mga operator na yan? Ang recommendation diyan dito sa yung talaga walang permits. Mhm. At wala silang o kaya naman expired permits. Talagang wala silang authority. Dapat talaga ipatigil agad yan. Wala naman silang mga permits na pwedeng maipakita. Tama. Wala silang karapatan na mag-operate dyan. Pero doon sa mga may legal documents naman, Mhm. at may violation lang na nag-expand sila, pwedeng ma-reconsider yon. Gagawin lang natin doon. They will be penalized based doon sa volume na nag-exceed sila, Mhm. volume ng materials na nakuha nila, and then sususpend natin yung mga areas na nag-expand sila. Pero dun sa mga legal areas naman nila, I don't think pwede na i-suspend yun dahil kung meron naman silang dokumento doon. But then, a stern warning will be issued against them that if they will again violate and exceed Mhm. yung allowable area nila, allowable volume, then stricter penalty should be imposed upon them. Okay, sige po. Yusek, thank you so much po for your time, ha? At I'm sure meron tayong kung impormasyon. Thank you po. Natin yung mga stand na position natin dito sa BNR. Thank you, sir. Ingat po. Yusek Jonas Leones po ng DENR. Okay, mag-short break lang ho tayo. Sa ating po pagbabalik, usapin na ho natin ang PACC, ang Presidential Anti-Corruption Commission. Si Commissioner Greco Bellica, dahil nga inatasan na ng Pangulong Duterte na sila na ang magbanggit na mga pangalan na mga mambabatas na umano'y mga tiwali. Nako, sino kaya yon? Ready ba si Commissioner Greco na banggitin ito?
Short break lang po tayo. 1:45 na po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Alam niyo bang masama ang pagtatanim ng mga puno o mga pananim o halamang matataas ang tubo malapit o sa daanan ng linya ng kuryente? Bukod sa maaari itong makadulot ng pinsala sa mga nasa paligid nito, maaari rin itong maapektuhan ang daloy ng kuryente patungo sa mga kabahayan. May kaukulang parusa ang mauhuling lumalabag dito, katulad ng pagkakakulong ng hanggang 12 taon at multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Hello po, sir. Sa radyo Walang sinasanto. Anuman ang issue, sino man ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Diskusyong diretsyo sa punto. Talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Okay, we're back at sa puntong ito, kausapin natin si Commissioner Greco Belica ng PACC. Commissioner, good afternoon sir, si Alex Santos po. Hi, good afternoon sir Alex. Opo. At sa lahat ng nakikinig sa atin, gandang hapon po sa inyo lahat. Opo, kayo po ang inatasan po ni Pangulong Duterte na do the mentioning or naming dito po mga listahan po na binigay niyo po sa kanya. Marami po ba nasa listahan po ba mga congressmen, sir? Sir, hindi naman ako initasan. Sinabi niyo ng Pangulo, he will pass it on to the ombudsman bill. Yan ang tama naman po yung sinabi ng Pangulo na mention that many times na wala po talaga ng jurisdiction sa congressman. But however, in the course of our investigation sa DPWH, there were instances na nabanggit at nasama yung involvement ng congressman. So, incidental po yun. But then, we proceeded with investigation, fact-finding, and information gathering, and submitted it to the Office of the President. Ultimately, it will be submitted to the Office of the Ombudsman. So, ayun po yun. Mga ilan po bang mga nasa listahan po ninyo sa PACC, sir, dito sa mga mamabata, sir? Well, siguro yung mga ipaka namin sa Pangulo kasi po, sa listahan, marami po kami kasi yung mga sa investigation po ba Pero yung aming validation na ginawa, na feel namin ito right na pwede investigahan, may 100 po yun. 100, so 12. Oho. Ano pong mga, hindi mo naman pwede natin banggitin yung distrito, sir, no? Ano ba nga lugar ho to? Visayas, Mindanao ba or Luzon? Luzon, Visayas, Mindanao po yun, sir. Ayun. Pero sir, kasi ulitin ko lang, sir. Apo. Ang investigation talaga kasi ng PACC is authorized sa mga executive department doon sa presidential appointees. However, sa course of our investigation, hindi naman po pwede kami magbulag-bulagan sa mga nakikita namin. Hindi naman kayo pwede mamili, ikaw hindi pwede, ikaw pwede. So, pagka nagkakaroon ng conspiracy, which is allowed under the law, of course, naturally, sabi nga ni Pangulo, your name, sabihin, it is relevant to the case. Doon po nasasama lahat
whether both under our jurisdiction and those who are not under our jurisdiction. Kasama na po lahat yun sa aming report dahil hindi naman kami dahil sabi ko pwede magbulag-bulagan. So kung ano yung lumabas sa report, kung ano mayroong ebidensya, yun po ang aming inilalagay sa aming report. Okay. Trabaho lang namin yun, sir. Sa required of us. Yes. At Commissioner, ang involvement po nitong mga mambabatas na ito, direct ba or meron po silang mga kasabwat pa lang ho dito? Parang ganun. Yeah. Well, allegedly po, findings namin, sabwatan kasi yan. It has to be remembered, sir, na may separation of powers and separation of office. Dahil na sinabi ni Pangulo kahapon, sabi ni gano'n, separation of power and the executive branch, which I had, sabi niya siya, did not investigate Congress, which is an equal office to me. So, ibig sabihin, in the same way that Congress should not meddle in the implementation of the project after passing the budget. Tama. So, yun po ang issue doon na pagka nagkakaroon ng connivance and conspiracy yung executive department tsaka yung legislative department, particularly kung dito sa case in point natin mga projects sa DPWH o projects sa gobyerno, nawawala na po yung very purpose na pinaghiwalay ang dalang opisina so that there will not be corruption. So, yun lang po ang doon na ang Congress, din siya dapat ma-strengthen sa pagpasa ng budget at pag-oversight. Yeah. At ang executive, din siya dapat sa implementation. Yung power of the purse at yung implementation maghiwalay. Ang power ng conspiracy, andun po na-expose ang transaction sa corruption. Ayun. Yung, sabi ko nga, Commissioner, yung power of the purse, dapat hiwalay yon sa nag-i-implement ng proyekto, di ba? Tama, sir. And the power of the purse po belongs to Congress, not congressmen. Yeah. Tama. It's body. Pag pinasa nila yan, dapat po, strengthen din natin yung kapangyarihan ng executive na i-implement yung project without the interference of any outside factors, especially those outside the executive department. The manner of choosing who that district engineer should be and the process on how an award should be given to a contractor should be strengthened in the basis of the authority given to the executive department, which is the DPWH in this case. At magkano bang pinag-uusapan natin dito na yung nakamalho ng mga mambabatas? Bilyones po ba to? Well, wala ko kami siguro ganun pa na inabot na informasyon. Pero ang pwede ko sabihin po, yung sistema. Allegedly, kasi di ba naalala nyo, nanalo tayo sa Port Barrel case. Tama, Supreme Court. Sa ruling, yung Delica ruling po yun. Ako po yung petitioner kasi nung nagpatanggal ng PDAP. Tama. Sa Supreme Court, ang nangyayari kasi doon, pinanggal ng PDAP, which was 17 million pesos a year for every congressman. Ngayon daw po, lahat ng pumasok dun sa isang distrito na proyekto sa, let's say, DPWH, mayroong mga congressmen sinasabi na kanila raw po yung proyekto yun. Ibig sabihin, nagdi-demand ng share or ng komisyon doon sa project. Sa proyekto. Yung po kasi na, pagka-pondo ka na rin ng galing sa Senado, galing sa party list, ang nagdi-demand ng komisyon doon ay yung mga masasamang senador, masasamang party list. Pero ngayon daw po, iba na. Dahil wala ng PDAP, basta pumasok daw po sa distrito, nagdi-demand ng porsyento ang yung mga masasamang congressman, hindi yung lahat. Pero yung mga masasamang congressman, nagdi-demand ng porsyento. So, ibig sabihin, lahat na pumasok. So, kaya lumalaki.
which should not be done and should not be practiced. Yeah. And yung DPWH, yung the contractors should stand their ground na hindi po ganyan ang sinabi ng batas. Hindi ganyan ang proseso. Yeah. Yun lang po ang problema kasi pagka nasira na yung checks and balance na inilagay sa haligang batas, na poder ng legislative body at saka poder ng executive body, hindi ka na ngayon wala ka nang lalapitan. Dahil in conspiracy na eh. Yeah. So that's why we have to strengthen the separation of powers and the powers of each department that is exclusive to both of them. Yun. Sige po. At Commissioner, antabayanan na lang siguro natin, no? Siguro ang the right agency po para matiyak kung sino po yung mga masasamang mga mambabatas, siguro na sa ombudsman na siguro po, no? Antabayanan po natin ang listahan po niyan. Commissioner, wala na tayong oras. Maraming salamat po sa inyong panahon dito po sa Radyo Pilipinas. Thank you, sir. Salamat po sa inyo, Sir Alex. God bless po. God bless you. Likewise po. Si Commissioner Greco Belica po yan ng PACC. Okay? I'm sure kilala na ho ninyo kung sino po yung mga masasamang mga mambabatas. Mahirap kasi lahatin po, no? May mga mababait naman talaga ho mga mambabatas. Pero iilan lamang po yung mga bad eggs po dyan. Okay? Maraming salamat po sa pagsama sa isang oras po na talakayan. Maraming salamat po kay Sir Rolly Bumatayo at kay Roxanne Wamil at kay Ivy Grace Rivera. Until tomorrow, 1:57 na po. Ito po ang Walang Sinasanto. Bye for now. We know you're always on the go. Ang huli sa balita is always a big no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Ikaw umaatras sa sakit na marahas. Kailangan mong magpalakas para sila'y mailigtas. Buwis ang iyong buhay, handang matanggap pag ika'y mamatay. Asawa't anak na hindi masilayan, pamilya mong iiwang luhaan. Masdan nyo ang mundo, isipay mulat, magigising lahat. Paglaban nyo ang mundo, kung magkaisang lahat, hihilom ang sugat. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Higit sa pagbabalita, masusing investigasyon. Kung kailangan ng paglilinaw, talakayang napapanahon. Sa pagkalap ng istorya, sumusugod sa aksyon. At sa ngala ng katotohanan, matapang na paglalahad na may kagyat na solusyon. Bendijo, Querer, Santos, Tulfo, Sanib Puwersa para sa dekalibreng balitaan sa Ulat Bayan.